lahat ng ating pinagdaanan sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5:02 na po ng umaga. Tatak RMN. O radyo, kinig na ng radyo, kinig na ng radyo. Para una ka, eto na, Lahat ng kailangan mong malamang balita. impormasyon, Reaksyon. aksyon, Umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, Lunes hanggang Biyernes. Bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY 729 RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Unang Radyo ng Balita ngayong araw po ng Miyerkules. Unang araw para sa buwan po ng July, mga kasama, kumusta kayo mga kaidol, mga karadyoman? Kami po umaasa na nasa mais kayong kalagayan at malusog na pangangatawan na samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap na niyo po radyoman sa nakalipas na 24 oras dito sa loob at labas nating pinakamamahal na Cotabato City. Sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating kagapay this morning sa Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Aswan. Una sa lahat, headlines. Traffic enforcer patay matapos na mabiktima ng pamamaril kahapon dito sa Cotabato City. Una sa lahat, headlines. City LGU maringkunin din ang pamamaril kay Baste na isang masipag na traffic enforcer sa Cotabato City. Una sa lahat, headlines. Regional Peace and Order Council meeting sinagawa sa Maynila, pinangunahan ni Chief Minister Abdurrao Pasabigampar makakuha. Una sa lahat, headlines. Isasugatan sa banggaan ng dalawang motorsiklo sa bahagi ng Kinapawan City. Una sa lahat, headlines. 4 na mga suspect sa pamamaril sa Lampayong arestado ng mga otoridad. Una sa lahat, headlines. 2 suspect arestado rin sa entrapment operation sa bahagi ng Marawi City. Una sa lahat, headlines. Seguridad sa halalan tampok sa pulong ng RPOC sa Kamaynilaan. Una sa lahat, headlines. Pagkakaisa at koordinasyon binigyan diin sa Bangsamoro RPOC meeting. Una sa lahat, headlines. Halos 20 mga loose firearms isinuko naman sa UP. Una sa lahat, headlines. Higit 13,000 na mga miyembro ng taga-suporta ng MILF dumalo sa Peace Advocate at Mothers Education kahapon sa Dato Saudi sa Maguindanao del Sur. Una sa lahat, headlines. Militar na muling naghulog ng leaflets sa pinaalalahanan ng mga nalalabi pang mga naliligaw ng landas na magbalik loob na sa pamahalaan. Una sa lahat, headlines. Storybook na tampok ang kababaihan inulunsad ng MSU Maguindanao. Una sa lahat, headlines. Balitang national, mga El Shaddai member nagkaroon po ng
peace rally sa EDSA kahapon. Unang-una sa lahat, headlines. DILG natasan ng PNP na ipatupad ng maximum tolerance sa sinasagawang rally ng iglesia sa EDSA. Unang-una sa lahat, headlines. 175 power generation companies pinadalhan ng show cause order ng Department of Energy. Una sa lahat, headlines. Balita naman na sa ibayong dagat, US dinoble ang tulong pinansyal sa bansang Venezuela. Unang radyo, unang balita. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome sa ating programa ang Unang Radyo ng Balita. Araw po ng Miyerkules, araw po na inanaglaging sa Klolo. Ngayon po ay unang araw para sa buwan po ng July. Nasa ikatlong bahagi na po tayo ng taon na third quarter ng 2026 mga kasama. Sa ating mga teacher, good morning. Sa mga estudyante po natin na may pasok po ngayon. Kailangan gising na po kayo sa mga sandaling ito para nang sa ganun ay maligo na at makapag-almusal. Habang si nanay naman at si tatay busy rin po sa pag-aasikaso ninyo pong mga uulamin sa umagang ito. Sa mga nagkakape po ng Anas Coffee dyan, good morning po sa inyo. At may kasamang pandesal, may kasamang bibingka, puto, ano pa ba yan? Good morning sa ating mga Facebook page viewer. Huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share ang ating balitaan para kayo po updated sa mga kaganapan dito sa ating lungsod sa BARM at sa iba pang panig po nating kapuluan. Good morning kay Ma'am Kadigya Rahman Abdullah na nakikinig po this morning. Good morning Ma'am Diggs sa Maguindanao del Sur at kay Father Elmar Cortel. Good morning Pads dyan sa bahagi po ng UP. At dito rin po kay Mer Lukman, good morning po sa inyo sa Buluan. At kay Sahara Ganoy, Uto, good morning. At kay Randy Santisas, kay Seb Aleo Salvador, kay Beth Swagabla. At kay Sir Dato Uno Oto Di Maungkom, good morning sa Dato Saudi at kay June Quezan. Kay Simbay Adam, good morning po sa inyo. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Ito malungkot na balita dahil kahapon isang traffic enforcer ang binawian po ng buhay matapos na mabiktima ng pamamaril dito sa bahagi po ng TB Juliano Street. Sa bahagi po ng Barangay RH10 sa Cotabato City. Kinalalang biktima na si alias Baste. Ito yung kilalang traffic enforcer member at the same time ay vlogger din po. Ang tabayanan yung karagdagang detalye sa naturang pamamaril sa kanya sa report mamaya ni Radyoman.web sa Abang. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, dito naman sa bahagi po ng Maguindanao del Sur kahapon, naghulog na rin po ng iba pang leaflets ang Tactical Operations Group 12 kasamang 601st Brigade sa Maguindanao del Sur para hikayatin ang mga nalalabipang mga rebelde na magbalik loob sa ating pamahalaan. Yung mga naliligaw pa na landas ng mga miyembro po ng BIFF. Ayon pa kay Brigadier General Edgar Cato ng 601st Brigade, handang tumulong ang kasundaluhan sa pamamagitan ng mapayapang pakipagdialogo upang mabigyan ng pagkakataon ng mga lawless elements na yakapin ng kapayapaan. Sa sinagawang paglipad ng chopper, naghulog ang mga sundalo ng mga polyetong nakasulat sa wikang Maguindanao na nanawagan sa mga rebelde na piliin ang mapayapang pamumuhay alang-alang sa kanilang pamilya at sa mga susunod na henerasyon. Unang radyo, unang balita. Usually, ginagawa naman natin talaga ito. May isang beses na ginawa namin ng kaparehong aktibidad. At meron tayong mga tao, mga
rebelde na nag-surrender. Ito dahil almost for the last 2 months, tuloy-tuloy yung aming combat operation against mga DI na to, yung mga terorista. And ngayon, gusto namin iparating sa kanila na hindi lang naman yun ang habol namin na pulihin sila. Bagkus gusto nating ipaalam sa kanila na directly, no? Sabi nga, from the air. Mabigyan sila ng mensahe na open ang ating government na tanggapin sila kung kusa silang magbabalik loob sa ating pamahalaan. Doon sa Kalatas, sabi mo nga, nandun yung message direct sa kanila. May Tagalog version siya, meron siya Magindanawan version. So kung makikita nila at matanggap nila yon, we are willing. Nandun yung information, sinong tatawagan. Yung iba kasi maaaring natatakot. No? At least may message na sinong tatawagan mo or wala silang tiwala sa iba na through others sila. So directly ito, gagamitin natin yung ating mga Black Hawk, ibabagsak yung mga messages sa kanila. At sabi nga, may taong pwede nilang tawagan o number na nandun. Hindi namin sasabihin kung sino yung, kung ano man yung ano nila, as long this is all confidential para sa kanila. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, arestado ang 4 na lalaking sospek umano sa pamamaril sa isang magsasaka at sa kanyang anak sa bahagi ng barangay Bilumin, sakop pa ng Lambayo, Sultan Kudarat Province. Sa paunang investigasyon ng kapulisan, sa kanilang bukrin lamang ang mga biktima ng pagbabaril ng mga sospek na nagresulta sa pagkamatay o pagkaresulta sa pagkatama sa binti ng biktima, habang nakatakas naman ang ilan pa sa mga kasamahan. Sa isinagawang hot pursuit operation, na aresto ang 4 na mga sospek na kinabibilangan ng 3 ring mga magsasaka at isang tricycle driver mula sa Tacurong City. Lumalabas sa investigasyon na matagal umanong may alitan sa lupa ang posibleng ugat ng insidente, habang inihanda naman ng pulisya ang kaukulang kaso. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, arestado ang 2 lalaki matapos na makonpiska ng 2 high-powered firearms, isang rifle at isang pistol na pag-aari ng pulis sa entrapment operation sa barangay Kabingan, Marawi City sa Lanao del Sur. Inilalang ng pulisya ang mga suspect na sina Jubidi Andul Jalil, 33 anyos, at si Norsali Manorundong Barata, 35 anyos, na naaresto matapos umanong bentahan ng mga illegal na armas ang isang undercover police operative kapalit ng 300,000 na budol money ayon na sa Provar. Nakonpiska sa operasyon ng 2 Elisco caliber 5.56 rifles, isang Beretta na caliber 9mm na nakonpirmang pag-aari ng gobyerno at isang Toyota Hilux na ginamit sa transaksyon. Nasa kustodiya ng Marawi City Police Station ang mga suspect at inihanda ng kasong paglabag sa Republic Act 1591, itong illegal possession of firearms. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, sugatan isang rider matapos masangkot sa aksidente ang 2 motorsiklo sa Purok 2, Barangay Mateo sa Kidapawan City, habang binabaybay ng mga ito ang kalsada patungo sa Magpet sa nasabing lugar. Sa paunang investigasyon ng kapulisan, sinubukan umanong mag-overtake ng isa sa mga rider, ngunit sumabit ang kanyang motorsiklo sa kasabay na motorsiklo dahilan upang mawalan ito ng kontrol at tumilapon. Agad namang rumisponde ang rescuer ng 911 upang mabigyan ng paunang lunas ang sangkot sa naturang insidente. Isinugod sa ospital ang rider na nagtamo ng mga malubhang pinsala sa katawan, habang galos na naman ang natamo na isa pang rider. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin po ang investigasyon ng kapulisan. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa Deximoy, ganap na 5:16 na po ng umaga. Tatak RMN.
Atin na pong tunguin mga kasama, report natin mga kasamang Radyoman na kumala po ng balita. Ating unang dakwan sa Radyoman.web sa amang karagdagang detalye sa nangyaring pamamaril sa isang traffic enforcer kagabi. O kahapon ng hapon dito sa Cotabato City sa detalye sa Radyoman.web sa amang Ronda Presinto. Dead on arrival sa bahay pagamutan ng isang traffic enforcer. Matapos pagbabarili ng riding in tandem suspect na naganap kahapon alas 5:45 ng hapon sa bahagi ng Purok Zion B, Pansakala Mother Barangay Rosario Heights, Cotabato City. Sa report mula sa Police Station 2, ang biktima ay kinilalang si Sandy Boy Blaudin alias Baste Masukat, 39 anyos, may asawa, City TMC member, residente ng Rosario Heights sa lungsod. Sa investigasyon ng PNP, bumili umano ang biktima ng tinapay sa isang big shop sa lugar nang biglang dumating ang suspect, sakay ng white red XRM motorcycle at agad na pinaputokan si Udin. Nagtamo ng tama ng bala ng baril sa ulo ang biktima kung saan sinubukan pang isugod sa ospital subalit hindi na ito umabot pa ng buhay. Isang basyo ng pinaniniwalang caliber 45 pistol ang na-recover sa crime scene na pinaniniwalang ginamit ng salarin sa krimen. Samantala, isa sa mga nakikitang motibo sa pagpaslang sa biktima ay personal grudge. Maring kinuntina ng CTLGU ang pagpaslang kay Udin na isa sa kanilang aktibong enforcer kung saan sinusuguro nga mananagot sa batasang may sala at makamit ng pamilya ang hustisya sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Kasama mo sa DXMY 90.9 Arimen Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat na Twibe sa balitang yan. Samantala, vehicular accident na kinasakutan ng pickup at Nissan na Navara. At payong-payong sa dato din sinswat isang patay sa detalye sa Radyoman, Maestro Rahiban Saw. Ronda Presinto. Isang 42 anyos na construction worker ang nasawi matapos mabangga ng isang Nissan Navara pickup. Ang sinasakyan nitong Honda payong-payong tricycle sa bahagi ng National Highway sakop ng Sitio Gubat, Barangay Makir sa bayan ng Daturin, Sinsuat sa Maguindano del Norte. Pasado alas 5 ng madaling araw kahapon na kinilala ang naturang biktima na si Sammy Scott alias Samsudin, resident Barangay Dalican sa nasabing bayan. Ayon sa baunang investigasyon ng Daturin, Sinsuat Municipal Police Station, magkasabay at parehong binabagtas ng dalawang sasakyan ang kalsada patungong Cotabato City. Nang mabangga ng pickup ang likurang bahagi ng motosiklo dahil sa lakas ng impact ay agad na nasawi ang biktima. Matapos itong makaladkad 50 metro ang layo. Wasak naman ang harapang bahagi ng pickup habang ang driver nito ay nasa kustodiya ng Daturin, Sinsuat Municipal Police Station para sa kaukulang investigasyon. Patuloy pa ang inaalan ng mga otoridad ang eksaktong sanhi ng insidente at naghahanda sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Kinatuloy namin sa atin na discuss si Cesar na simya kami na boy. Kaya namin naman may traka niya na tinyawa ko payong-payong niya sa ulo niya, kamalakas ka di pa namin. Natagad ko minatay. Tuduli ni ini, kamalakas di pa namin na parang kagakiniputan. Ang tinig ni Bipat member Ismail Bulanan, kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman, Maestro Rahiban sa Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala, dakuha natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report mga kasama. Mendre, isinusulong ang pagsunod sa mga regulasyon sa sektor ng downstream oil at gas sa Lanao Sur. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangon. DXMY. Tatak. Upang higit na mapalakas ang pagsunod sa mga polisiya at regulasyon sa downstream oil at gas, nagsagawa ang Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE ng 2 araw na Information, Education and Communication o IEC campaign sa Marawi City. Nakipagtulungan ng Department of Energy, Mindanao Field Office o DOEMFO sa pagsasagawa ng aktibidad na dinaluhan ng mga kinatawan ng mga lokal na pamahalaan, mga operator ng liquid Fuel Retail Outlet o LFRO, mga kinatawan ng LPG industry at iba pang mga stakeholder. Ayon kay Provincial ENRE Officer Asmari Labaw, ang pagsunod sa mga regulasyon ay mahalagang pananagutan ng lahat upang matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad, mapangalagaan ang kapaligiran at mapanatili ang maaasahang serbisyo sa enerhiya.
Ang downstream sector ay sumasaklaw sa pag-iimbak, transportasyon, pamamahagi at pagbebenta ng mga produktong petrolyo at LPG, kaya kinakailangan ng mahigpit na pagsunod sa mga itinakdang pamantayan. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Radyo Mondays sa balitang yan. Good morning pa rin sa mga nakatutok sa ating Facebook page live. Kay Rashida Abbas sa Uting, good morning. Kay Buntasir Gaman Aloy, nakikinig kami dito sa bahagi po ng Davao, Deca Homes. Lakas ng ulan dito. Dito sa Cotabato City, maambon lamang. Diyan sa inyo malakas. Kanina, maambon hanggang sa mga sandalang ito. Kay Main Masuka Taakan, good morning. At kay pabati sa aking asawa na si Hadja Minda Nurhain na Pikaakan, Sukran DX Umuay. Kay Musalik Timan na good morning. Sa bahagi po ng Mama sa Pano. Kay Ahmad Abdullah, good morning. Kay Samsudin Mama Saunda ng Ligwasan SGA. Kay Parida Arapag Yaman na good morning. Kay Wahida Akan Mamalapat, pabati sa Mamalapat Talittig family, sa Akan na Sabpa family ng Kadayangan Special Geographic Area. Kay Ma'am Lourdes, good morning. Kumusta na po Ma'am Lourdes? Diyan sa bahagi po ng anong school nila? Diyan sa bahagi ng Poblacion 7. Good morning kay Menji Esmael. Pa-shoutout naman from Barangay Leong, Kabuntalan. Kay ate mo, good morning. Pa-shoutout kay Bapa Jing Cameros sa Barangay Pagunayan, Amay Manabilang. Sa Lanao del Sur. At kay Noraida Dungon Sabdula sa bahagi ng Nunguan Pikit. Kay Bayo Makulusong Mitimbang Waya. Kay Dato Tungwaya ng Purok Bayalabi sa Dato Balabaran. Oras po natin ganap ng 5:23 na po ng umaga. Tayo po higop muna ng Masilman Strong Coffee. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ako nabugahat ko. Naapot yo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana. Rexino Forte. Mas paspas, banat sa upat!
Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ako nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Rexidol Forte! Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kada adlaw magsigi og trabaho, paggatas na dayon diha, dapat lig-unta. Alin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise, sabang pampalikon sa lawas. Na sa abot kayang pack, kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo, abot kaya na. Palit na og Anlin, karon available sa abot kaya pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra. Barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Isayos po yung oras natin ganap ng 5:29 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang radyo, unang balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balita nga nakalap ninyo pong Radyo Man ngayong araw po ng Miyerkules o ng araw sa buwan ng July. Halitan na po ninyo ang kalendaryo dahil July na po mga kasama. Parang kailan lamang araw ng Cotabato ngayon naman ay nasa July na po tayo. Kapag July ay sabi nila National Consciousness Month. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin dyan sa bagi ng talipapan ng RH9. Kay Sarge Wanday at kay Kuya Rigor, good morning po sa inyo. Kay Ate Jane na Kuya June Amis. At kay Ma'am by Ma'ams Balaw sa bagi ng San Pablo Village sa RH11. Nakahapon na nagdiwang po ng kanilang Barangay Assembly Day na pinangunan ni Kapa Joe Binangon. Siyempre pa yung retired but not tired na kagawad natin, si Lieutenant Colyado. Good morning kagawad. At dyan sa awang kay Kuya Tata at Ate Dining, mayong buntag. At kay Kuya Raymond Abakahin dito sa bagi ng RH9. Kay Kadapi Uto ng Land Bank, good morning po sa inyo. Kay Mohamedan Kamal, good morning. Sa iba pang balita mga kasama, isinagawa ang Regional Peace and Order Council meeting sa Kamaynilaan na pinangunahan ni Parma Chief Minister Abdropa Samigambar Makakuwa.
Bilang chairperson ng ARPOC at Bangsamoro Disaster Risk Reduction Management Council, pinangunahan ni makakuha ang pagpupulong na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan at sektor ng seguridad, PNP, AFP at iba pang mahalagang katuwang sa Bangsamoro Government. Sa naturang pulong, tinalakay ang kasalukuyang kalagayan ng kapayapaan at kaayusan sa riyon, ang mga bagong hamon na kinakaharap ng Bangsamoro at ang mga hakbang na dapat gawin upang lalo pang mapalakas ang seguridad at mapanatili ang kaligtasan ng bawat mga mamamayan. Ayon pa kay makakuha, ang naturang pagpupulong ay mahalagang pagkakataon upang suriin ang sitwasyon sa riyon at bumuo ng mga konkretong plano para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong Bangsamoro. Dumalo sa naturang pulong din ang 5 gobernador ng lalawiga o ng riyon ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao Sur, Basilan o itong Tawi-Tawi. At ilan pang mga opisyal ng Bangsamoro Parliament. Unang radyo, unang balita. Dito naman sa Data Saudi, sinagawa kahapon itong voters education dyan sa bahagi po ng Barangay Madia na sakop po ng DSA. Ito po ay pinangunahan ng BIAP MILF na under kay Commander Haon at naging bisita si MP Muager Iqbal at si MP Attorney Lanang Ali na kung saan ay daang-daang mga residente ng Data Saudi ang dumalo sa naturang pagtitipon. Nakinig regarding po dito sa naturang voters education at narito ang naging mensahe ni MP Muager Iqbal. Unang radyo, unang balita. Kung tayo puputuan niya, palurikap buto, nilipakan sa puputuan, gusto sa kapan, yabi kinuha namin siya. Nasagunan niya sa met, tagapada namin na tinong kato mga abogado. Attorney Marian Arnado, Attorney Lanang Ali Jr., nandun si Attorney Badrudi Magindra. Yan, kapadami. Sila ba si mag-explain ng ito na may-may. Sabaya na pagkatiguma ipakaragyan niya importante ba na sa kita ro. Kaya na alilipan ibarko ali ng kamagos na anong pamun barko magkatulong sa rin kanamogat. Kaya niya ba pagkatiguma niya pagkaragyan election sa BARM September 14, 2026. Nasakali pa nila magkambalingan, yari tabya na ang decision ni Supreme Court sa mana sa kinang decision sa nakapila sa i-postpone na marami election na niya. Nasakali man ang election na makatulong na ribaran ko sa kuna. Na mo katabanan, maabot sa kadalo mga matulagan at higit sa presidente adik kanagyan mapikakamali na may dua pa na limalagun na malagun may dua pa na tigit kaya tigit presidente amapya na namalagun na punto ka pa na may dua pa na oras. Unang radyo, unang balita. Nagbigay din po ng kanyang mensahe si MP Attorney Lanang Ali sa naturang sinagawang voters education na kung saan ay dinaluhan ng mga residente ng Datu Saudi. And last, irespeto tano sa mga matuwa leaders tano siya sa MILF Center Committee. Leader tano, abang hulwahan siya sa presidential table, ministerial table, na mana si Honorable Antang okay. Di man makagilit ka. Di tanong kagilit ka dalo sa bantang. Ka tubay korek. Okay, na niya makagilit dapat kagilit kan na sa mga tao apad talo sa kabutut kabakal. Kagilin Allah Ta'ala sa pamusungan niya. Na, sa kisamaya na siya ko sa party nominee. Niya tanong political party na UBJP.
Number 13 sa balota. Nanyaba UBJP niya na punsay mailep kay sabi leader yan. Suntaw at talibi na UBJP do imailep taklidi utakin. Ada problema ni sa utak ka. So mga tao apad taro sa mayata ko na bidaya UBJP do imailep kay sabi nan. Kay sabi mga leader yan. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, mga kasama, nilunsad ang isang storybook na naglalaman ng mga kwento at karanasan ng mga kababayan sa Mindanao State University, Maguindanao na pinangunahan ng Office of the Vice Chancellor for Research, Innovation and Sustainable Engagement sa pagkipagtulungan ng United Nations Development Program at ng suporta ng University of the Philippines. Sinabi sa DXMY ni MSU Maguindanao Chancellor Dr. Bay Hejera Neferiti Limpona na pamagat sa nasabing libro ang Bangsamoro Her Story Project na layuning ibahagi sa mga current at future generation ang hirap at hinagpis na pinagdaanan noon ng mga kababaihan sa kasagsagan ng pakikibaka ng mga Bangsamoro. Dagdag pa niya na dumaan sa mga workshop at kinakailangang proseso ang 11 mga kalahok upang matiyak ang kanilang kaligtasan at maibahagi ang kanilang mga kwento sa paraang komportable para sa kanila. Unang radyo, unang balita. This has been months in the making. Ginawa ito, inumpisahan ng office ng aming Vice Chancellor for Research, Innovation and Sustainable Engagements through, of course, UNDP. That was a partnership we had with them, one of the many partnerships. And then, of course, with the support of the UK government, who has been very supportive sa women, peace and security. And this book launch is just one of the many that we want to bring to the public. So we do thank them, and then to the storytellers who were brave enough to share their stories. Naku, hindi ako gumawa niyan. But I do thank the workforce who were engaged in this project. They were the ones who identified the women. They worked with them. They had the workshops, the necessary... Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, mga kasama, dito sa Cotabato City, daang residente ng Barangay Poblacion 8 ang nakabiyaya sa libreng serbisyong medikal, social at legal sa nagpapatuloy na community outreach program ng tanggapan ni MP Romeo C. Makatuwang ang KCC Mall sa Cotabato City. Unang radyo, unang balita. Habol natin ngayon itong caravan with it's a partnership with KCC. I'm very happy because ang ating business sector nag-apply natin dito sa implementation ng medical outreach caravan ng KCC. So tama-tama rin tayo naman is meron din tayong community empowerment is naka-focus din sa partly sa medical outreach program. So that's why we decided nagkaroon ng pag-uusap with the management of the KCC at saka sa opisina natin na pwede na itong partnership dito sa implementation. Kasi the same program naman at maganda rin kasi kailangan din yung partnership with the business sector. Magaganib ang mga programa. So, nandito tayo ngayon sa Poblacion 8 para ito i-launch ng KCC yung kanilang medical outreach program. At tayo naman... Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5:40 na po ng umaga. Tatak RMN. Balikan natin ating mga kasamang radyoman na kumana po ng balita. Balikan natin sa radyoman
Si Radyoman Maestro, pinalawak na kapangyarihan ng SGA, inaprubahan na ng komite sa BTA. Ayon pa kay MP Butch Malang sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Saw. DXMY Tatak RMN Report. Inaprobahan na ang pinagsamang komite sa pananalapi, budget at pamahala, lokal na pamahalaan, Division and Codification of Law ng Bangsamoro Transition Authority ang substitute version ng BTA Bill number 431 na naglalayong palawakin ang kapangyarihan at serbisyo ng Special Geographic Area. Ayon kay Special Geographic Area Administrator Butch Malang, layunin ng panukalang palakasin ng isgada sa pamagitan ng pagbibigay ng sapat na otoridad habang iniiwasan ang pag-uulit ng tungkulin nito sa ministeryo at lokal na pamahalaan. Manatili ang Special Geographic Area Development Authority bilang Special Administrative at Development Authority, hindi isang political subdivision, at lalo pang paigtingin ang koordinasyon nito sa local government unit at ahensya ng Bangsamoro upang mapabilis ang pagpapatupad programa at proyektong pangkaunlaran sa Special Geographic Area. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak RMN. Unang balita. Salamat, Maestro. Samantala, dakwa natin sa Radyoman.web, sinasabing First Barangay Assembly Day 2026 ni Kapa Joe Binangon ng RH11 naging matagumpay. Sa detalye sa Radyoman.web sabang DXMY Tatak RMN Report. Emosyonal ng kagalakan ang ibahagi ni Chairman Duarte Binangon ang mga napagtagumpayan nito sa Rosa Reds 11 matapos sa katuparan ng First Barangay Assembly Day calendar year 2026 kahapon. Ayon sa mensahe ni Kap Binangon, hinamon ito na maraming pagsubok pero nalampasan ang mga ito dahil sa tulong ng Konseho, BLGU staff, force multipliers, iba't ibang sektor ng lipunan, suporta mula sa kanyang pamilya at ang mga residente sa lugar. Itinuturing ng opisyal na halos 100% na ang naipatupad ng programa sa barangay, tulad ng maayos na pagpapatupad ng infrastruktura, kalinisan sa paligid, pagpapanatili ng seguridad, pangangalaga sa kalusugan, edukasyon, pagtulong sa mga nangangailangan at iba pa. Pinasalamatan ni Binangon ng mga ahensya ng pamahalaan na naging daan para sa matatag na pagbabago at kaunlaran sa Rosa Reds 11. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Kota Bato, Radyoman Ebs, Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Radyoman.web. Sa balitang yan, samantala, may higit sa 13,000 na mga individual dumalo sa Peace Advocate Voters Education ng MILF sa DSA kahapon. Sa detalye sa Radyoman.Jul di Mapalaw. DXMY Tatak RMN Report. Abot sa kabuang 13,000 na mga individual ang dumalo sa Peace Advocate and Voters Education na isinagawa kahapon ng Moro Islamic Liberation Front o MLF sa Barangay Madia, Dato Saudi Ampatuan sa Maguindanao del Sur. Mismong nanguna sa programa si BIAF First Vice Chairman Mohagir Iqbal bilang guest speaker sa nasabing pagtitipon. Naroon din sina Jamiat Cotabato Institute of Technology Incorporated President Ustad Saad Sindatok, Member of Parliament Attorney Lanang Ali Jr., Member of Parliament Dr. Muhammad Najir Ibil at iba pang mga miyembro at taga-suporta ng naturang organisasyon. Layunin nito na kumustahin ang estado ng samahan at ipaalala sa mga kasapi nito kung bakit simula noon hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang struggle o jihad ng mga Bangsamoro. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Kota Bato, Radyoman Jul di Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Dr. Jul. Sa balitang yan, balikan naman natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report, mga kasama. MILG at mga katuwang na institusyon na pinahusay ang mga module na pagsasanay para sa SK at mga opisyal ng barangay. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. DXMY Tatak RMN Report. Tinipon ng Ministry of the Interior and Local Government o MILG ang mga pangunahing katuwang sa pamamahala at kaunlaran upang i-update at pagtibayin ang Sangguniang Kabataan o SK and Barangay Officials Module. Nilahukan ng mga Provincial Field Office Director at BBNEO Focal Person ng MILG. Gayon din ang mga kinatawan ng MILG Regional Office, Bangsamoro Local Government Academy o BLGA, Development
Academy of the Bangsamoro o DAB, Bangsamoro Youth Commission o BYC at Mindanao State University o MSU ang 4 na araw na aktibidad. Naging daan ang pagtitipon para sa magkatuwang na pagre-repaso, pagpapahusay at pagpapatibay ng mga umiiral na module sa pagsasanay na ginagamit sa pagpapaunlad ng kakayahan ng mga opisyal ng SK at barangay sa buong Bangsamoro Region. Ang SK at Barangay Officials Module ay isang komprehensibong gabay sa pagkatuto na idinisenyo upang palakasin ang kaalaman, kasanayan at kakayahan ng mga halal na opisyal ng SK at barangay sa epektibong pagtupad ng kanilang mga tungkulin at pananagutan. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto! Ating silipin muna mga kasama, resulta ng drone ng PCSO kahapon na hindi po umuurong sa pagtulong. Alas 2 Swertres lumabas sa 480, samantalang 5 PM naman na Swertres 386. Alas 9 Swertres lumabas sa 318, samantalang 6-digit naman na kagabing alas 9 lumabas mga kasama. (582-816). Ang tumoy 816. Samantalang Super Lotto naman na 649 nasa 48.7 ng milyon ng jackpot prize. Winning combination po natin 26, 47, 05, 44, 10 at 22. 658 naman nasa 128 million ng jackpot prize. Winning combination po natin na 14, 43, 54, 52, 11 at 58. Congratulations sa nakakuha ng tumpak na winning combination na yan. Good morning sa mga nakikinig pa rin po sa atin, sa mga nagtatanong kung may pasok po ba. Meron pong pasok. Ambon lamang po ito, wala pong pinalabas na suspension ng klase. Makulimlim lamang yung kalangitan at may mga pag-ambon na nararanasan. Itong ambon, kanina pa ito, mga alas 4 ng madaling araw. Hanggang sa mga sandaling ito, may mga pag-ambon pa rin po mga kasama. Good morning kay Akmad Enoch sa bahagi ng Tenorio sa Awang 2 kay LJ Landau ng Sitio Langos sa Labungan. Kay RR Linas, good morning ng Sitio Maman sa Barangay Dato Kampong, Labungan. Kay Dato Paika Benito, good morning sa Tabiran 2. Kay John Benson Samson, good morning sa lahat, maulang umaga daw. Kay Sir Dato Tenga Latipa, good morning, kasama niyang nakikinig ang kanya pong may bahay na si Bay Saada Mastura da Tumanong Latip ng Poblasyon 1 dito sa Cotabato City. Kanyang pagkikaramay dito kay Baste Masukat, yung traffic enforcer na binaril kahapon dito sa bahagi po ng TV Juliano Avenue pasado alas 5 po ng hapon. Itong si Baste, minsan dito ito sa baba ng himpilan namin nakapwesto dito sa kanto po ng ORC. Madalas ko itong nakikita sa umaga at maging sa hapon. Aktibo ito na traffic enforcer dahil active din ito sa kanyang social media o sa kanyang pagiging vlogger. Good morning kay Chris Lee Robles ng Midsayap sa North Cotabato. Kumusta dyan sa Midsayap, ma'am? Maulan din po ba, maambon tulad po dito sa Cotabato City? Dahil sa lungsod ay maambon. Balikan natin sa Radyoman Daisy update naman sa mga Balitang Showbiz. Balikan natin sa Radyoman Daisy update sa mga Marites. Ngayon ninanamnam ni Bea Alonzo ang mga sandali matapos maunsyami ang kanyang kasal at muling mabigong magkaroon ng sarili niyang pamilya. Sunod-sunod ang pagbalandra ni Bea sa kanyang IG ng mga ganap sa kung saan-saan matapos maglamyerda ang aktres sa Thailand kamakailan. Iniyabang naman ito ang pinagsamang work at vacation sa China.
Sa IG post nito, ipinakita ni Bea ang eksena niya sa isang high-end buffet spa sa China kasama ang isang kaibigan. Walang duda na mamahalin ang nasabing spa dahil dekalidad ang mga pagkaing nakahain sa buffet. Nagwalda si Bea ng malaking pera para sa bakasyon na ito at itreat ang sarili niya. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Radyo Monday, si update sa mga marites. Abang araw pala, eksaktong nasa isang taon na. Yung mga bagong halal na mga nanalo nung nakalipas na halalan dito sa bahagi ng sa ating bansa. Dahil July 1, nakaisang taon na sila sa kanilang pong panunungkulan, mga kasama. Tayo po maki-update dito sa bahagi po ng Dato Saudi dahil meron po silang aktibidad din na anniversary nila. Founding anniversary po ng Dato Saudi. Nasa ating linya po ang alkalde po ng Dato Saudi na si Mayor Dato Basir Bancho Oto. Mayor, good morning. Live kayo sa DXMY, si Michael Eswan. Good morning, Sir Mike, sa lahat ng nagkikinig at sumusubaybay sa isa sa number 1 station sa Central Mindanao, Cotabato City. Eksaktong isang taon na po, Mayor Oto, sir, na kayo po ay nanungkulan sa Dato Saudi bilang alkalde. Kumusta po at ano pong mga pagbabago ang mga naramdaman ng ating mga taga Dato Saudi? Alhamdulillah, unang-una yung peace and order natin sa Dato Saudi ay napakaganda na dahil sa loob ng isang taon natin ngayon. Kumbaga umupo tayo nung July 1, then mag-isang taon tayo ngayon. Wala nang barilan sa Dato Saudi Municipality. Malaya na yung mga business natin na kumbaga binibenta yung kanilang paninda at masaya na sila dahil yung pagdating ng mga ayuda ay talagang diretso sa kanila dahil sabi ko nga noon yung kihuan, ki Pedro. So tuloy-tuloy yung programa natin at nakikita namang lahat na kung pwede lang na hindi tayo matutulog para lang gabayan at ipatupad yung mandato natin, na yun yung ginagawa natin, Sir Mike, sa bayan ng Dato Saudi Municipality. Maliban sa kapayapaan, ano pang mga pagbabago ngayon sa Dato Saudi dahil marami yata kayong mga proyektong ipinapatupad dyan sa inyong lugar, Mayor? Yes, tuloy-tuloy yan, Sir Mike. In fact, nagpapasalamat tayo sa BARM government at sa provincial government sa pangunang ating buting Chief Minister Arturo Macacua at sa leaders ng BARM government, of course, ang ating buting governor ng probinsya ng Maguindanao, Governor Babadato Alimit Timbang at ating Congressman Toto Mangudadato. Sa lahat ng opisyalis ng Maguindanao del Sur at BARM government, maraming salamat sa gabay at suporta na pinapakita sa taong bayan, particularly po sa bayan ng Dato Saudi Municipality. Malapit na pala inyong anibersaryo, Mayor, sa Dato Saudi. Pang ilang founding anniversary na po ba ito, Mayor, at kailan po ito? Of course, magaganap ito sa Lunes, Monday, Tuesday at 6-7. So, marami tayong activities dyan ngayong July 7 at madaming tao na dadalo. In fact, welcome ito sa, kumbaga invited ang welcome ito sa publiko at nakikita natin yung mga paligsahan ng mga ating mga kabataan, mga gagaling na kabataan sa Arabic man o sa English. Of course, yung mga dating mga laro, yung Sipa Monkeys, yung mga paligsahan din sa Agong ang tawag sa amin noon. At 2 araw na magpapaligsahan kami at talagang sa unang pagkakataon na sabi nga nila, magkakaroon ng celebration itong bayan ng Dato Saudi Municipality. Pang ilang anniversary na ito, Mayor Oto, sir? Nasa 23rd anniversary na po ang bayan ng Dato Saudi Municipality at talagang masaya yung taong bayan dahil nakikita nila yung pagtutulungan ng lahat ng mamamayan ng Dato Saudi Municipality at ito naman yung sa atin dito, Sir Mike, magampanan yung mandato at nakatutok tayo sa trabaho natin at maging united yung mamamayan ng Dato Saudi Municipality at sabi ko nga kalimutan na muna yung politika dahil matagal pa yung 2028. Hanapin na natin muna kung ano yung andyan at magserbisyo muna tayo. Pag-usapan lang yung politika pag andyan na sa 2028. Okay, good luck po sa inyong mga aktibidad, Mayor Oto, sir, sa Dato Saudi. Siguro panghuli mensahe nyo sa mga taga-DSA sa mas maganda sa wikang Maguindanao.
So, Bismillahirrahmanirrahim sa mga pagali ko, mga lusod ko sa tiyan sa Dato Saudi Municipality. Goma, so kinapangaran ka no municipality tano sa 6-7. So, go na programa tano na Quran kapag competition. Kumbaga, nambi pa sa lubong to, karon namba na ipangguagan tano. So, pangnininda na niya makatindag na sumapya. So, tuloy-tuloy yung programa tano. So, mga tono Dato Saudi, malini mag-observe na mga pagkaryan tano, kano 6-7, saan sa municipality na Dato Saudi, si Pamangkis, Kulintang, no mga paligsano, kabataan, marami mga programa tano saan, at invited yung mamamayan natin sa Dato Saudi na mag-observe at kumbaga, makita nila yung totoong pagbabago ng Dato Saudi sa loob ng isang taon na talagang nagbago na Sir Mike. Sana tuloy-tuloy na ito sa suporta ng ating mga MLF, MNLF, communities ng Dato Saudi at sa lahat ng mamamayan ng Dato Saudi, farm government sa pangunating ating Chief Minister Abdurrauf Makakua, Provincial Government at Congressman Toto Mangodato. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maraming salamat, Mayor Dato Basir Banjo Otto. Good morning po sa inyo. Unang radyo, unang balita. Susunod na si Radyoman ni Sir Erwin Kabilbigan at Radyoman.web sa abang sa programang Straight to the Point. Ating naging kaagapan this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan Tatak Arimen.